Muli pong umingay ang sitwasyon ng girian sa Gaza matapos ipahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na aprobado na ng kanyang Security Council ang planong tuluyang pagsakop sa Gaza Strip. Sa isang post nito sa social media platform na X, sinabi niyang naniniwala sila ng kanyang konseho na ito na lamang ang natitirang paraan upang magapi ang militanteng grupo na Hamas at mapalaya ang Gaza. Dito natalakay muli ang tatlong layunin ng pagsakop sa kalapit na teritoryo. Una po rito ang pag-disarm sa mga miyembro ng Hamas, maibalik sa Israel ang mga hostages buhay man o patay, at ang pag-demilitarize o ang pagtanggal ng military forces sa Gaza. Ang tanong ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin nito at paano ito makakaapekto hindi lamang sa Palestine kundi sa buong mundo? Yan po ang ating kikilatisin. Unahin natin ang Gaza Strip. Ang Gaza Strip ay isang maliit na lupaing katabi ng Mediterranean Sea na tahanan ng mahigit 2 milyong Palestino. Matagal na po itong sentro ng sigalot sa pagitan ng Israel at ng terrorist group na Hamas. Ano naman ang plano ng Israel na full occupation? Sa usaping militar po, ang full occupation ay nangangahulugan ng pagkuha ng isang bansa ng direktang kontrol sa isang lugar mula sa gobyerno, militar, infrastruktura at hanggang sa paggalaw ng mga mamamayan nito. Bagay na kinundena ng mga taga-Gaza. صادم مع انه احنا زي ما قلت لك احنا في واقع احتلال من الجو ومن الارض ومن البحر. لكن بالنسبه لنا احنا قلنا يعني بدات الحياه تمشي، بدات شوي نستقر في اماكننا لنا 5 6 شهور في خيام في معاناه في موت لكن برضه متشبثين في الحياه، متشبثين في الحياه. احنا شعب يعني شعب ايش اقول لك؟ شعب مسالم الاكبر لابعد الحدود. اسرائيل بتقتلش في حماس، اسرائيل بتقتل في المدنيين، في الاطفال، في النساء. Ito ay higit pa sa isang military operation. Ito po kasi ay pagtanggal ng kapangyarihan sa mga taong naninirahan sa lugar na sinakop. Ano nga ba ang posibleng epekto nito sa Palestine? Sa pagsakop ng Israel na tumutugis sa mga Hamas, malaki ang posibilidad na lalong titindi pa ang restrictions sa bawat kilos ng mga Palestinians na naiipit sa giyera. At dahil dito, mas mahihirapan din na lumabas ang kanilang teritoryo ang mga residente ng Gaza. Sunod naman ay ang malaking epekto sa kabuhayan at supply. Maaaring lalo pang lumala ang kakulangan sa pagkain, sa tubig at maging sa gamot. Sabayan pa ng halos araw-araw na strike sa mga distribution sites na lalong nagpapalala ng takot sa mga sibilyan. Posible ring tumaas ang tensyon sa girian at maging sanhi ng pagkalugmok ng mga sibilyan. Lalawak din po ang pinsala sa Gaza at marami mga tao ang mawawalan ng kanilang mga tahanan. Atin namang isa-isahin ang mga posibleng epekto nito sa mundo. Una na ang geopolitical tension. Ang mga bansang kaalyado ng Palestine o Israel ay maaari magkaiba ng paninindigan na magdudulot ng panlalamig ng relasyon sa mga bansang ito. Maaari ring umusbong ang mga alitan na makakaapekto sa kalakaran at kapayapaan ng mga bansa. Ano naman po ang epekto sa presyo ng mga produktong langis? Ang Gitnang Silangan ay isa sa mga pangunahing producers ng langis sa mundo. Kung lalala ang gulo, maaaring tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado na isa na nga sa mga hinaing ng ating mga kababayan sa araw-araw. At humanitarian crisis. Darami ang mga refugees o yung mga lumilikas po na tao na magbibigay ng dagdag na pasanin sa mga katapat na bansa nito. Una sa mga rason ay ang paghahanap ng mga tao ng kanilang kabuhayan. Matatandaang hindi sumasapat ang binibigay na supply sa mga sibilyan kahit pa pinupondohan na ito ng gobyerno ng Israel, Amerika at iba't ibang mga grupo. At malaki rin ang epekto nito sa terorismo at seguridad. Ang patuloy na gulo ay maaaring magbigay ng daan sa paglakas ng mga extremist groups at sa ibang mga bahagi pa ng mundo at mas lalala rin ang mga kaguluhan sa rehiyon. Ayon sa mga analista, ang ganap na okupasyon ay hindi lamang isang military strategy, kundi isang desisyon na magkakaroon ng pamatagalang epekto sa peace process. Tinawag din ito bilang isang madilim na yugto para sa Gaza. Ito ay maaaring magpalalim pa sa hidwaan at magpahirap sa negosasyon para sa isang matibay at patas na kasunduan.
Ang ilang bansang kasapi ng United Nations ay nanawagan ng pag-iwas sa labis na karahasan at pagrespeto sa karapatang pantao. Isinusulong din nila ang two-state solution para sa statehood ng Palestine. Samantala, may mga bansa namang hayag na sumusuporta sa karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa Hamas katulad na nga ng Estados Unidos. Kung tatanungin kung suportado ito ng US, ay wala pang malinaw na sagot ang Trump administration ukol sa total occupation sa Gaza. Subalit sa kabila po nito, tinawag ng US na isang publicity stunt lamang ang two-state solution ng Palestine. Ang planong ganap na okupasyon sa Gaza ay isang kilos na may malalim na politikal, pang-ekonomiya at humanitarian na epekto hindi lamang sa Palestine at Israel, kundi sa buong mundo. Habang patuloy po ang labanan, ang tanong ngayon ay hindi kung gaano katagal pa ito magpapatuloy, kundi kung ilang inosenteng sibilyan pa ang kailangan mamatay bago kumilos sa mga pinuno ng mga bansa na sa kanilang katahimikan ay nagiging tila kasabot na rin sa karahasan. At may matitira pa bang tiwala, dangal at pag-asa sa mga lugar na matagal nang pinagkakaitan ng kapayapaan? Sapagkat sa digmaan pong ito, ang tunay na talo ay hindi lamang ang mga lumuluhas sa ngayon, kundi ang mundong piniling pumikit.